Una sa lahat, binaril sa classroom. Guro sa Tanawan, Leyte, pinagbabaril sa harap ng kanya mga estudyante. Suspect, mister ng biktima. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Posibleng kaugnayan ng mag-asawang Diskaya kay Senator Bongo sisilipin na ng Independent Commission for Infrastructure. Mga Diskaya willing pa rin daw humarap sa ICI kapag naipatawag sila ulit. Hindi rin daw pagiging state witness ang habol nila. Congressman Leandro Lebiste, hinamon si Secretary Vince Dizon na pangalanan ng mga umunoy kontraktor na nagtatrabaho sa DPWH. Vice President Sara Duterte inaming nagka-professional crisis siya noong nasa gabinete pa ng Marcos administration. At confidential funds noon ng DepEd na ginastos daw para imbestigahan ang korupsyon sa ahensya. Idinetali ng bise. Low pressure area, nakikitang magiging bagyo bukas. Ang mga tutumbuking lugar, alamin. At sa Frontline Showbiz, dating sex bomb dancer na si Sugar Mercado kinoronahan bilang Mrs. Universe 2025. Habang ang pambato naman ng Pilipinas sa Miss Grand International 2025 na si Emma Tiglao namumuksa sa preliminaries. Sisilipin na rin ng DPWH at ng Ombudsman ang posibleng koneksyon ng mga Diskaya at ng mga kumpanyang pag-aari ng ama ni Senator Bongo. Kabilang sa naging basihan ng investigasyon ay ang mismong pahayag ng mga Diskaya sa pagdinig ng Senado noong nakaraang buwan. Nasa Frontline, ang balitang yan si Gerard de la Peña. Kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Yan ang naging pahayag ng kontratistang si Sara Diskaya nang humarap siya sa pagdinig ng Senado noong September 1, kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Aniya, nagsimula raw sila makakuha ng mga nasabing proyekto noong Administrasyong Duterte na nagsimula noong 2016. Sa parehong pagdinig din na ungkat na naging kasosyo ng mga Diskaya ang kumpanyang CLTG Builders Corporation na pag-aari naman ng ama ni Senator Bongo. Dumistansya naman ang senador sa negosyo ng ama. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Dahil sa pahayag na ito ni Diskaya, kinumpirma ni Public Works Secretary Vince Dizon na sisimulan na ring imbestigahan ng kanyang ahensya at ng Ombudsman ang koneksyon ng mga Diskaya sa CLTG. Ang mga Diskaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon hearing, I think nung una o ikagawang Senate Blue Ribbon hearing, na lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. So yun ang inutos sa akin at napag-usapan namin ni Ombudsman Boying. Ayon pa sa kalihim, susuyuri nila ang mga kontrata ng mga Diskaya kasama ang CLTG at magsasagawa sila ng site inspection kung kakailanganin. Hahabulin sila ng Ombudsman to the full extent of the law. And lahat ng kailangan ng Ombudsman mula 2016 hanggang 2025 na kontrata ng mga Diskaya, ipoprovide natin sa Ombudsman at lahat ng kanilang kailangan ibibigay natin sa kanila. Kinumpirma rin ni Dizon na may nairekomenda ng mga kaso ang DPWH sa Ombudsman laban sa mga Diskaya. Non-bailable ang mga ito at posibleng maisampa na sa Sandigan Bayan sa mga susunod na linggo. Pero para kay Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr., hindi sapat ang makasuhan at maparusahan ang mga sangkot. Aniya, dapat ding maibalik ang pondong nilustay lamang. Money that should have been utilized to better the lives of Filipinos were instead used by corrupt individuals to buy exotic cars, luxury vacations, and even gamble in casinos. To completely heal our nation, justice is not enough. We need restitution. Paliwanag naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, maaari itong simulan sa pagpapasubasta ng Bureau of Customs sa 13 luxury vehicles ng mga Diskaya. Si Commissioner Ariel Nepomuceno shared to us that the 13 luxury cars with them, they found that there were some may mga kulang daw, no,
sa kanilang mga papeles, which now gives them gives them the right for them to auction this off. So in that case, there will be an immediate recovery. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Itinanggi ni Senador Bongo na kilala niya ang mga diskaya. Tila nililiis daw ang investigasyon sa flood control projects. Tanong pa niya, bakit daw parang patras ang investigasyon? Narito ang aking report. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Yan ang tingin ni Senator Bongo sa gitna ng pagkakadawit ng kanyang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Kabilang na kasi sa iimbestigahan ng Ombudsman at DPWH ay ang di umunay mga kontrata sa pagitan ng construction companies sa mga diskaya at ang CLTG Builders sa pag-aari ng ama ng senador. Pagtitiyak ni Go, bukas siya sa nasabing investigasyon. Pero tanong niya, bakit papunta na sa kanya at kanyang pamilya ang direksyon ng investigasyon? Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo! Kung layo ko dyan, ang kinalaman ko dyan. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, tumigil na sa pakikipagtulungan ng mga diskaya matapos umanong balaan na maaring makulong. Ang hinala ng mga investigador, ayaw ng mag-asawa ng tell-all dahil may gusto silang iligtas. Pero paulit-ulit na sinabi ng senador, walang dahilan para protektahan siya ng mga diskaya, lalo't hindi raw sila magkakilala. Hindi ko po kilala ang mga diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga diskaya. Very unfair on my part po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na po ang nananawagan muli, not only sa diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Bagay na binigyang diin din ng abogado ng mga diskaya. Nasabi na ho yan noon sa Senate Blue Ribbon Committee na wala ho silang direktang ugnayan at business lang po yung nagkaroon sila ng joint venture pero personally wala po. Giit pa ni Senator Go, hindi naman sekreto ang joint venture ng CLTG at ng construction company ng mga diskaya pero wala raw siyang kinalaman dito. Willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. Joint venture between CLTG and St. Gerard's. Sabi sir, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Did you know about it? Were there favors given? Since 2001, never po ako nag-influence. Nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. Dagdag pa ni Go, pakiramdam niya may tumatarget lang sa kanilang malalapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi niya tinukoy sino ang nasa likod nito. Nilinaw ng abogado ng mag-asawang diskaya na handa silang makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay po ng investigasyon sa flood control scandal. Pero kung hindi talaga sila tutulong, giit ni Public Works Secretary Vince Dizon, pasensyahan na lamang. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Kailangan mag-cooperate sila. Kung hindi sila mag-cooperate, pasensyahan tayo. Hindi ba? Ganun nga naman kasimple yun eh. Yan ang babala ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sakaling totohanin ni Curly at Sara Diskaya na hindi na talaga sila makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, sinabi sa kanila ng kampo ng mga diskaya na kaya lang naman daw sila lumapit sa ICI ay dahil sa pag-asang magiging state witness sila. Pero iba ang sinasabi ngayon ng abogado ni Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego. Handa pa rin naman daw makipagtulungan sa ICI ang mag-asawang Diskaya
sa isang kondisyon. Actually, pag pinatawag pa rin sila ng ICI, willing pa rin sila. Pero pag yung mga incriminatory, directly to answer na. Giit pa ni Samaniego, hindi pa higing state witness ang habol ng mga Diskaya. Wala naman hong napag-uusapan na maging ma-include sila sa witness protection. Umpisa pa lang sinabi na namin dyan na talagang magkakaroon kayo ng kaso. Pero hindi ho namin ina-after yung witness protection. Ayon naman kay Ombudsman Boying Remulla, tumigil sa pakikipagtulungan ng mga Diskaya matapos umanong balaan na maaari silang makulong. Ang hinala ng mga investigador, ayaw na mag-asawa na tell-all dahil may gusto silang iligtas. Napa-walk out pa nga raw ang mga Diskaya. Nag-walk out sila, no, sinabihan nga sila that they may suffer jail time. They were not in a tell-all mood. They wanted to spare a lot of people and just choose what they wanted to say. Wala pa sila nararamdaman fear. Ika nga sa Tagalog, matinik. Matinik tsaka madulas. At ayaw umamin. Pero buwelta dyan ng abogado ng mga Diskaya. Hindi ho kami nag-walk out doon. Ang usapin lang ho dito, pag incriminating po yung mga tanong, ini-invoke po nila yung right nila against self-incrimination. Nauna namang sinabi ng Department of Justice na handa na silang kasuhan ng mga sangkot sa flood control scandal, kabilang ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Yan ay kahit hindi pa raw nila ibinubunyag lahat ng nalalaman nila sa korupsyon sa mga maanumalyang proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Malaking usapin ngayon kung sino sa mga nasasangkot sa flood control scandal ang maaring kuning state witness. Pero marami rin kasi mga misconceptions tungkol sa pagiging state witness. Halimbawa, kailangan bang least guilty ang isang tao para maging state witness? Paano kung malaki ang kanyang papel sa krimen? Kahit lang ba sino pwede nang kunin? Ang pinagbabatayan po natin ngayon ay tinatawag na Revised Rules on Criminal Procedure na promulgated ng Korte Suprema. Sa Rule 119 ng Criminal Procedures, papasalang ang isang akusado bilang state witness sa ilalim ng mga susunod. Una, hindi siya ang most guilty. Wala po sa patakaran ang pagiging least guilty. Bakit naman? Baka kaya least guilty yung tao dahil wala naman siyang kaalam-alam. Kung ganon, ano ma-contribute niya o ng kanyang testimonya doon po sa kaso. Basta lang hindi siya ang pinaka-guilty, maaari po siyang i-consider. Pangalawa, dapat makumbinsi ang korte na talagang napakahalaga ng testimonya niya para mapanalo ang kaso. Absolute necessity nga ang tawag dito sa Rules on Criminal Procedure. Pangatlo, kukunin ka lamang state witness kung wala talagang makitang direct evidence na magpapatunay na krimen. Dahil kung meron naman, baka hindi ka na kailangan. Pang-apat, kailangan kayang makorroborate o masuporta ng testimonya nitong state witness. Hindi po pwedeng stand-alone lamang. At panghuli, ang kukuning state witness, never dapat nahatulan ng kasong may kinalaman sa moral turpitude. Ito pa, ang korte lamang ang pwedeng mag-aproba ng aplikasyon sa pagiging state witness. Ang prosekusyon, maaaring magbigay ng rekomendasyon na pagbabatayan ng korte. Pero ang huling desisyon nasa korte lamang. So technically, yung mga sinasabi po ng DOJ, Ombudsman o ng Independent Commission for Infrastructure ay mga rekomendasyon lamang. At kung sang-ayon nga ang korte, siya po ay i-discharge bilang isang akusado. Ibig pong sabihin, hindi na siya ituturing na isang akusado. Pero hindi po ito garansya na walang sabit. Kung magbago ang isip ng state witness o sa huli ay hindi siya tumupad sa kanyang pangako na tumestigo, ibabalik siya bilang akusado at gugulong pa rin ang kaso laban sa kanya. Taong 2024, natapos ang isang super health center sa Antipolo, Rizal pero ngayon lang nabuksan. Yan ang naungkat ng Department of Health sa kanilang pag-iinspeksyon. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pila ang mga nagpapacheck up sa Super Health Center na ito sa Sitio Tanzatu, Barangay San Jose sa Antipolo City sa Rizal kaninang umaga. May mga gamit na rin sa pasilidad. Inabutan ni Health Secretary Ted Herbosa na abala ang center. Ayon sa ahensya, ngayong araw lang nag-operate ang Super Health Center na yan at nagmadali raw magbukas nang malamang pupunta sila. Yan ay kahit noong July 2024 pa nakumpleto ang pasilidad na ginastosan ng 11.4 million pesos. Ang report sa akin is this is not functional at nakapadlock. Kaya binisita ko. That's the reason. Parang nalaman yata nilang bibisita ko.
Inamin na Antipolo City LGU na ngayong araw lang binuksan sa publiko ang Super Health Center. Pero hindi naman doon nila ito itinaon sa pagbisita ng kalihim. Katunayan, 1 linggo na raw silang naglilipat ng mga gamit dito. Sadyang nagkaroon lang daw ng problema sa manpower at mga gamit, kaya ngayon lang nakapag-operate ang pasilidad. We find it unfair lang po na meron pong gano'n na inoperate po ito dahil dumating po sila. Hindi pa rin po talaga ito handa. At ayaw naman po natin siguro na parang hilaw na pagbibigay ng serbisyo. Kailangan din po natin ng mga furnitures, mga supplies, etc. na kailangan din po natin magpondo po or maglaan ng pondo para dito. Sa ngayon, maituturing na partially operational ang Super Health Center. Ayon sa DOH, kabilang ang binisitang center sa 297 na nakatenggang Super Health Centers na ire-report nila sa Independent Commission for Infrastructure para maimbestigahan. I think we can improve our work for primary care facilities. The moment i-turn over sa'yo, sana patakbuhin na. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa ibang balita, sugatan ng isang guro matapos barilin ng kanyang asawa sa paaralan sa Leyte. Selos daw ang dahilan ng pamamaril pero pinabulaanan po yan ng kaanak ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Duguan sa kanang balikat ang gurong ito matapos tamaan ng bala sa mismong paaralan sa Tanawan, Leyte. Buhat-buhat at tinatakbo palabas ng paaralan ang nabaril na guro saka isinugod sa ospital. Nagulantang ang mga estudyante nang makita mismo nila ang biglang pamamaril sa kanilang guro sa loob mismo ng kanilang classroom. Yung biktima nasa classroom na niya, pinuntahan ng suspect yung classroom at doon ginawa yung krimen. Ang tinutukoy na suspect, mister ng guro. Nagtangka pa raw itong tumakas pero agad ding nasa kote. Nang maaresto, sinubukan pa raw ng suspect na saktan ng sarili pero napigilan siya ng mga pulis. May sugat siya na maliit lang naman po, pero dyan sa bandang ilig. Base sa investigasyon, selos ang ugat ng krimen. May duda itong husband na may karelasyon yung wife niya. Kaya siguro out of emotions, kaya nagawa siguro niya doon sa asawa niya. Pero giit ng kapatid ng biktima sa social media, wala raw katotohanan na may ibang karelasyon ang guro. Iniimbestigahan kung paanong nakalusot sa eskwelahan ng sospek nang may dala siyang baril at patalim. Nakakulong na siya ngayon at makaharap sa reklamong frustrated parricide. Habang ang kanyang misis na may tama ng bala sa hita at balikat ay kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Mariing kinundina ng Department of Education ang pamamaril sa guro. Sinuspende na ang face-to-face classes sa paaralan at magpapatupad muna ng alternative delivery mode. Sa October 21 na muling bubuksan ang mga klase. Binigyan ng psychosocial support services ang mga estudyante at mga school personnel hanggang sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Showbiz tonight na tayo. Another proud moment para sa Philippines ang pagrampa ng pambato nating si Emma Tiglao sa prelims ng Miss Grand International. Umani ng papuri si Emma na beauty queen from Pampanga sa kanyang swimsuit at red gown presentation. Trending din si Emma at kasama rin siya sa top choices ng ilang fans at fan pages. Target ni Emma na maka-back-to-back win sa Coronation Night after ni CJ Opiaza. This October 18 na yan sa Bangkok, Thailand. International pageant holder na din ang dating sex bomb dancer na si Sugar Mercado. Emosyonal si Sugar nang makuha ang crown bilang Mrs. Universe 2025. Natalo niya ang higit 30 kandidata. Hakot award din siya sa competition na ginanap sa Laguna. Para kay Sugar, tila isang panaginip ang nangyari. Bilang single mom, alay niya ang korona sa kanyang mga anak at kanyang ina. More on showbiz update sa aming pagbabalik, kaya huwag kayong bibitiw. Susunod, DPWH Secretary Vince Dizon, alamin kung totoong may kontratista sa kanilang hanay base sa narinig daw ni Congressman Leandro Leviste. VP Sara Duterte naniniwalang idadawit siya sa issue ng katiwalian sa flood control projects.
Trust and approval rating ni Pangulo Marcos bumaba sa pinakuling Pulse Asia Survey. At Sue Ramirez, nagmotor, makaabot lang sa premiere ng kanilang serye na What Lies Beneath. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha yan sa CCTV ng isang coffee shop sa Cainta, Rizal. Makikita nakatayo ang isang grupo. Sa senyas ng lalaking nakaitim, nagsimula ang nakawan. Lumapit ang isang nakaasul sa kapasimpleng kinuha ang bag ng isang babae. Nasa 10,000 pesos ang laman yan. Ayon sa Cainta Police, planado ang panalisin ang modus ng grupo. Tinutugis na sila. May mga contractor daw sa hanay ni DPWH Secretary Vince Dizon ayon sa impormasyong narinig ni Congressman Leandro Reviste. Sabi naman ng kalihim, paiimbestigahan niya yan. Nasa frontline ng balita ngayon si Marian Enriquez. I was told that appointees of Secretary Dizon are contractors. Ito ang isiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Reviste sa kanyang press con. Aniya, narinig niyang may mga contractor sa team ni DPWH Secretary Vince Dizon. May mga appointee pa raw si Dizon sa DPWH na kontratista pero walang pinangalanan si Reviste. Hamon niya sa kalihim. I heard that Secretary Dizon and his team have connections with contractors. And in the interest of transparency, should disclose all of their connections with contractors and any knowledge that they have on the possibility of kickbacks from DPWH projects. Kabilang ang DPWH sa nakikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Kaya duda si Reviste kung magkakaroon ng transparency at malilinis ang korupsyon sa ahensya kung totoong may contractor sa hanay ni Dizon. Sa gitna nga ng press con ni Reviste, nakatanggap siya ng tawag mula raw sa opisina ni Secretary Dizon. I really don't know who's the contractor in your team, but if you can ask them and come clean to the public, then that would, I think, be a sign that there's real change now in DPWH. Agad namang nagpa-press con si Secretary Dizon. Nagpasalamat siya kay Reviste pero humiling na magbigay pa sana ng detalye ang kongresista. Sa pagkakaalam daw ni Dizon, walang koneksyon sa kontratista ang kanyang mga sinamang undersecretaries nang mailipat siya sa DPWH. Gayunman, pinangako ng kalihim na paiimbestigahan ang impormasyong narinig ni Reviste. Tatanggalin ko po yung taong yon immediately. At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa yung taong yon. That's very important to me, no, na malaman talaga. No, kung sino yan, kung ano ang circumstances nung narinig niya, importante sa akin yan. No, and I will look forward to having a conversation with Congressman Reviste on that. No, so very, very, very clear. No, hindi ko papalampasin yan kahit. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na nagkaroon siya ng professional crisis noong nasa gabinete pa siya ng Marcos administration. Ang belta ng palasyo, hindi raw kasi marunong makinig ang bise. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Bukod sa pagiging vice-presidente, minsan ding naitalaga bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC, si Vice President Sara Duterte. Sa pananatili sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, naharap daw si VP Sara sa tinawag niyang professional crisis. I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos gadun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, di wala na.
Wala na siyang accomplishment at all. Buwelta naman dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Puro haka-haka lang yan ng bise. Marami raw maloloko sa mali niyang kwento. Ayon kay VP Sara, wala raw direktiba ang Pangulo sa kanyang pamumuno. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. I swear to the flag. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't command. Ayon naman sa Malacanang, hindi talaga malalaman ang direktiba ng Pangulo kung hindi siya marunong makinig at nagsasarili ng diskarte para sa sariling interes. Totoo naman daw ang sinabi ni VP Sara na ang mga ginawa nito sa DepEd ay hindi utos ng Pangulo, gaya ng Go Students na ang katiwalian ay nagkakahalaga ng 100 million pesos. Hindi rin daw utos ng Pangulo ang ginawa noon ni VP Sara sa DepEd na mag-deliver ng bulok at may amag na pagkain sa feeding program ng mga estudyante na nagkakahalaga ng 5.69 billion pesos. Kumpiyansa naman si VP Sara Duterte na hindi siya madadawit sa isyu ng anomalya sa flood control project. Sa kabila yan ng pagkaladkad kay Senator Bongo sa katiwalian, binigyan din ni VP Sara Duterte wala siyang proyekto na may kinalaman sa DPWH. Wala raw flood control project sa Office of the Vice President at kahit sa DepEd kung saan dati siyang nagsilbing kalihim. Pero sinasabi ng Vice Presidente, susubukan ng administrasyon na iugnay siya sa issue lalo't nadadawit ang kaalyado ng mga Duterte na si Senator Bongo. Tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo nasa kabilang side. Sa gitna ng mga issue, itinanggi ng bise na may destabilization plot sa Pangulo. Duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Babalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Muling ikiniit ni Vice President Sara Duterte na sa investigasyon ng korupsyon sa DepEd niya ginastos ang confidential funds na matagal nang tinatanong sa kanya. Ayon sa bise, kasama sa mga sinisilip ng DepEd noon ang umano'y anomalyang 2.4 billion pesos na laptop deal na konektado raw sa kumpanyang pag-aari ng dating kongresistang si Zaldico. Pero giit ni VP Sara, hindi sa DepEd nangyari ang procurement, kundi sa Department of Budget and Management. Gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Nitong Martes, nang unang ibinunyag ni VP Sara na kabilang pala sa pinagamitan niya ng confidential funds ay para imbestigahan si Ko kaugnay ng mga overpriced laptop ng DepEd. Bagay na matagal nang inuusisa ng Kongreso mula sa bise at naging basihan ng pag-impeach sa kanya ng Kamara. Bumaba ang approval and trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Setyembre ayon po sa latest Pulse Asia Survey. 33% ang nagsabing approve sa kanila ang trabaho ni BBM. 9 na puntos ang binaba niyan kumpara noong Hunyo. Bumaba rin ng 5 puntos sa mga nagsabing tiwala sila sa Pangulo. Si VP Sara naman, bumaba rin ang approval ratings. Mula 59%, naging 55% ito noong Setyembre. Pero tumaas ng 2 puntos ang mga nagtitiwala sa bise. Sinagawa ang survey nitong September 27 hanggang September 30 kung kailan kasagsagan ang investigasyon sa mga flood control projects. Siningitan ng dagdag na 500 million pesos na halaga ng Intelligence Fund ang pondo ng Department of Interior and Local Government ngayong 2025. Ayon ito mismo kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sa budget hearing ng Senado, sinabi ng kalihim na 800 million pesos lang ang nakapaloob na Intel funds base sa National Expenditure Program.
Pero nang maipasa na ang General Appropriations Act o ang national budget, naging 1.3 billion pesos na ito. Tinanggihan daw ng kalihim ang dagdag na pondo at pinasauli sa Malacanang. Ayon pa kay Rimulya, mula sa isang di pinangalan ng kongresista ang budget insertion. Nanghihingi raw ang nasabing mambabatas ng 3,000 containers na isda. Matatanda ang kinumpirma noon ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na pinipilit siya ni dating Congressman Zaldico na aprubahan ng permit para sa importasyon ng 3,000 fish containers. That was what we were afraid of because it was an insertion. There might have been a trade-off with it. So that's why we refused the insertion of the 500 million. Mga kapatid, maganda sa nagbabadyang bagyo. Ayon sa Pag-asa, tumaas palalong tsansa na maging bagyo ang low pressure area higit 1,000 kilometrong layo sa southeastern Luzon. Tatawagin niyang Bagyong Ramil. Sa forecast ng Metra, sa Sabado lalapit ang nagbabadyang bagyo sa hilaga ng Bicol Region. Pipihit ito paakyat ng Cagayan para tawirin ang extreme northern Luzon sa Linggo. Sa Sabado, posibleng magpaulan na ang potensyal na bagyo sa Kabikulan, Calabarzon, Cagayan Valley at Eastern Visayas. May tsansang ulanin na rin ang halos buong northern Luzon pagsapit po ng Linggo. Posible pang magbago ang forecast kaya't maging alerta po tayo parati. Aaraw pa naman bukas sa maraming lugar gaya po ng Metro Manila, pero posible pa rin umulan sa tanghali o hapon dulot po ng easterlies sa ilang lugar sa Cagayan Valley, Bicol Region, Mimaropa, Visayas at sa Mindanao. Susunod, isa sa 2 OFW na nawawala sa Hong Kong, nagkaproblema raw abroad at nagkaroon pa ng utang noon ayon sa kanyang kaanak. Amerikano sa Dumaguete, natagpo ang naagnas sa inupahan niyang apartment. At concert ng Four of Spades, sold out agad. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa intersection na ito sa Barangay Pag-asa sa Olongapo City, nabangga ng isang MPV ang isang tricycle. Sa lakas po ng impact, umikot ang tricycle at hindi nakagalaw ang driver nito. Ayon sa barangay, sugatan ng tricycle driver at kanyang pasahero. Sumuko naman sa Traffic Bureau ang nagmamaneho ng nakabanggang MPV. Binahagi ng kapatid ng isa sa mga nawawalang OFW sa Hong Kong ang kwento bago siya maglaho ng parambula. Nagkaproblema raw ang Pilipinas sa abroad at nagkaroon pa ng utang. Nasa frontline balitang yan si Reniel Pawid. Nag-day off, namundok at nawalang parang bula. Ganyan ang kinahinatnan ng magkasintahang OFW mula Hong Kong na sina Aimee Pabuaya at Aleli Tibay. October 4 huling nakita ang magkasintahan na nag-hiking sa Tsuen Wan District. Pero bago ang insidente, pahapyaw na kinwento raw ni Aimee sa kanyang kapatid ang ilang mga pinagdadaanan. Nagme-message siya sa akin na marami daw siyang problema sa abroad. Hindi niya masabi sa akin, parang nahihiya siya. 3 buwan na rin daw hindi nagpapadala ng pera si Aimee sa kanilang ina. Nang balikan daw ng mga otoridad ang tinutuluyan ni Aimee. Pine-check ko kasi yung mga gamit niya sa employer niya. Tapos sabi nila, marami daw utang si Aimee. Nabanggit din umano ni Aimee ang utang nitong 50,000 pesos. Pero hindi pa rin kumbinsido ang pamilya ni Aimee na maglalaho ito ng dahil lang sa utang. Sabi ng Department of Migrant Workers, gumugulong ang investigasyon ng Hong Kong Police at Immigration Department upang matukoy ang kinaroroonan ng 2 Pinay. Nagpalabas na rin sila ng contact lines para sa sino mang makakikita sa mga nawawalang OFW. Per the Hong Kong authorities, they are still in Hong Kong, walang record sa immigration of a departure. Pero ang Hong Kong authorities itinigil na ang paghahanap sa hiking trail kung saan huling nakita ang 2. Pinagbigay alam na rin ng Philippine authorities sa Hong Kong Police ang detalyeng namataan ng 2 sa Lei Mok Shue Estate nitong October 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5.
Naaagnas na ng matagpuan ang bangkay ng isang Amerikano sa inuupahan niyang apartment sa Dumaguete. Ayon sa investigasyon, napansin daw ng kanyang kapitbahay na 3 araw nang walang ilaw sa gabi ang kanyang apartment. Papunta pa raw siya sana ng travel agency para lumuwas ng bansa. Pero nang tumating ang kanyang sundo sa kanyang apartment, nakaamoy daw siya ng masangsang na amoy. Kaya agad niya itong itinawag sa barangay. Dito na natagpuan ang naaagnas sa bangkay ng Amerikano. Patuloy pang inaalam kung may foul play sa nangyari. Kung gusto, may paraan. Yan ang mantra ni Sue Ramirez na nag-motorcycle taxi pa para iwas traffic at umabot sa red carpet premiere ng mystery drama na What Lies Beneath. Mapapanood na yan dito sa TV5 simula sa Lunes. Nasa frontline na balitang niya si MJ Marfori. Kung may better late than never, better early than late naman ang bet ng pinaagang airing schedule ng inaabangang Todo Max primetime serye na What Lies Beneath. At kagabi nga sa kanilang premiere night in Sisterhood Slayage, sina Kyla Estrada, Janela Salvador, Charlie Dizon at Sue Ramirez in their all-green ensemble. Si Sue, adventure pang pinagdaanan, maging on-time lang sa premiere. Papasok sa kanya. Makaabot lang ako dahil katulad niya sobrang excited ko din. I'm so excited. Gusto ko talagang maabutan ang unang episode, pangalawang episode, kaya talagang umarangkada na ako. Ang nobyo na si Dominic Roque, full support din sa premiere night. Over a year na raw tinatrabaho ng mga primera aktres ng henerasyon ngayon ang What Lies Beneath. Iikot ang storya ng serye sa pagtuklas sa katotohanan kung sino ang pumatay kay Luisa Soria 14 years ago. Her secrets are more about her childhood and about her family dynamics and her life from that era. Kasama rin dyan sina Jay Cuenca, JM De Guzman at Jameson Blake. Si Jay kay gaganap bilang si Edo, ang itinuturong salarin at maniningil ng hustisya. Nothing worthwhile ever came easy. If it's not a challenge, it's not gonna be worth it. Kung sa serye ay nagtataguan sila ng katotohanan, in real life daw, i-real talk nila ang kanilang mga kaibigan. Important ng honesty sa friendship. Hindi pwedeng sakay ka lang ng sakay sa kung anong gusto ng kaibigan mo. Iba din yung input mo sa buhay niya eh. Mapapanood na ang What Lies Beneath simula October 17 sa Netflix, October 18 sa I1 TV at October 20 naman sa Todo Max Prime Time ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Abangan ang batang laging handa sa oras ng sakuna. O, lumilindol na, anong gagawin? Sige, pasok mo yung katawan mo. Huwag mo intindihin na untog-untog ka. Intindi mo yung kokobera mo yung katawan mo ganyan. At mga iconic na supermodel, kabog ang rampa sa isang fashion event. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. It's giving rampa ng mga Diyosa with bolder and more daring theme ang iconic Victoria's Secret fashion show ngayong taon. Binuksan ng supermodel/new mom na si Jasmine Tux ang runway with her mesh knitted dress. Proud niyang ipinakita ang kanyang baby bump. Comeback din ito ng ilang OG supermodels like Adriana Lima, Candice Juanepool, Barbara Palvin, Behati Prince Lou, Alessandra Ambrosio at Doubt Zen Cross. At syempre, present din ang magkapatid na sina Bella at Gigi Hadid. And as usual, pasabog din ang all-women performances ni na Madison Beer, Colombian singer na si Karol G, American rapper na si Missy Elliott,
At of course, ang 4 members ng K-pop sensation na Twice na sina Nayeon, Momo, Gio at Chewie. Ticket secured na kayo? Sold out na ang ticket sa upcoming concert ng 4 of Spades. Last October 12, binuksan ang ticket sale para sa concert. Gaganapin yan this December 12 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ito ang kanilang first ever solo concert. Maglalabas din sila ng album after ng kanilang hiatus noong 2020. Sa November 5 na ang release ng album na entitled Andalusia. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabawang Pampa-Good Night, may batang laging handa sa sakuna sa Tondo, Manila. Hoy, lagi siyang nagdidrill para alam ang gagawin sakaling tumama ang The Big One. Sige, kunwari nagtatablet ka. O, lumilindol na, anong gagawin? Sige, pasok mo yung katawan mo. Tumigil na, anong gagawin mo? Bilis ang kilos ha, o. Hilahin mo yun habang tumutunog. O, suot mo yung helmet mo. Suot mo, lapag mo muna yan. Aba, yan si Daniel Ray, grade 2 student ng Manila Cathedral School. Lagi siyang may earthquake drill sa kanyang bahay. Mula sa pag-duck, cover, and hold hanggang sa paglikas. Kwento ng kanyang ama, aware sila sa pinangangambahang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol na posibleng mangyari. Bukod dyan, pag-aaralan din daw ng bata ang basic first aid response dahil gusto niyang makatulong sa iba. Very good. Yes. Malakas yung umpog ng bata. Kowa ng bata. Buti na lang may helmet. Hindi, wala pa siyang helmet. Oo, naumpog na siya. Matapos siya maumpog, saka siya pinag-helmet. Late na. Kailangan ko na ito mag-countdown, mga kapatid. 70 days na lang po. Pasko na. At yan po, 45 minuto maging may talagang headlines. Pati pinapagano'n si Johnny. Wala ka na. Sige, balitaan ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa balitaan at sa public service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao. Walang iwanan sa Frontline Tonight.